Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Ito ang Angel Broadcasting Online Streaming Services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa Internet Broadcasting. Angel Broadcasting Online Streaming Services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Giving you the most and the hottest news for today. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Ito Tayo ay magdasal sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Orasyo Imperata, panalangin para ipag-adya sa mga kalamidad. Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inihiling namin na kami kasama ang aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian ay ipag-adya sa banta ng mga kalamidad. Likas man o kagagawa ng tao, iniluluhod naming gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nostra Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Mapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog kasahanan, Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Di sa anupamang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang
araw kong dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka, silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Mayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Ang Angel Broadcasting Online Streaming Services kinasingkasing nga magpasalamat ngadto kang Honorable Alan Magsayo, tablo na barangay councilor uban na sa iyang pamilya. Ang Angel Broadcasting Online Streaming Services kinasingkasing nga magpasalamat ngadto kang Honorable Romeo Arbacaro, tablo na barangay councilor uban na sa iyang pamilya. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts Sticker Design ang tubag niana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel, Mommy Jim at Angel, Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami.
Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition. Ang nangunguna sa balita sa hapong ito: Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Updates. At ngayon, narito na ang inyong anchorman. Mga kaigsonan, mga ka-angel, mayong hapon na kaninyong tanan. Magandang hapon sa inyong lahat na mga ka-angel, mga kaigsonan. Singalan ni Angel Ryan Circle Molo ang main anchor, mga ka-angel, sa Angel News Patrol Afternoon Edition. Ako muna si Angel Rosa Kiatson Dinya ang muhatod sa mga balita karong hapon na mga ka-angel dire sa ito ang pagpanaguban sa Angel News Patrol Afternoon Edition. Adlaw karon nga Huwebes, mga ka-angel, petsa 12 na. Kung Miyerkules, petsa 12 na sa bulan sa Enero 2022 sa mga ka-angel. So singalan sa mo mga kabanan dire sa studio, o sa gawas nga bahin sa ato ang sibihan, ang ato ang mga news, ang reporters diya sa may gawas nga bahin. Ato mga Angel Patrollers, sila si Angel Totong Sambas, Angel Drew Sanuria, Angel Efren sa Lucia, Angel Ricky Tadio Real, Angel Mon Carcalias, Angel Philip Kinhojan, Angel Philip Angel Jima Rayos Obasa, Angel Araceli Sambas. Sa ato ang mga reporters dito sa gawas nga bahin sa Nasod. Sila si Angel Atiataha sa may Saudi Arabia, si Rick Balibria diyan sa may Nasod sa Jordan, mga ka-angel. Si Angel May de las Reyes diya sa Michigan, USA. Sa ngalan sa mong admin Ma'am Roquelin Daang, ako si Angel Rosa Kiatson Dinya ang matod sa mga balita karong hapon na mga ka-angel dito sa itong pagpanag-uban. Una-unta ang mga uluhang balita sa ato ang mga patrollers, mga ka-angel na pinagin ni Efren Silosia. Ang ato ang patrol numero 5, Efren Silosia, matod pa supply sa pagkaon sa nasod. Igo pa matod ni Secretary Dar, mga kaigsunan. Ako bista. Oy. Magto. Oy. Sa dugang pa nato nga mga uluhan sa itong mga balita, ang uluhan balita ni Angel Totong Samba sa matod pa siya mampatay sa sekandang nawadan og preno, mga ka-angel, dito sa Misamis Oriental. At ang mga detalye, mga ka-angel. Doon ako na usaka sa kanan gikan sa Claveria ang balintong paingon na dito sa may malingasag, mga ka-angel. Kaya nga mga maligo ko, no? Mapahigayon o pagpangaligo sa dagat. Kaya swerte ang taon, mga ka-angel, na wadan o break. Undan nga doon na yung mga nawadan sa kinabuhi o daghan mga angol, mga kaigsunan. Kalwalo o yung taon, mga kabataan.
Sa ato ang uluhang balitang sa atong mga balitang lokal sa mga kaigsunan na dire sa Dakbayan na sa Cagayan de Oro. Matud pa pito ang sugatan matapos sa pasabugan ang isang bus sa Aliusan, Cotabato, mga ka-angel. Pastilan ito na naman. Sa ato ang ulang balitang national NCR nasa severe outbreak sa daily attack rate nga 89.42% matud sa Okta Research sa mga ka-angel. Samtang ato ang ulang balitang international, dating Myanmar leader Aung San Suu Kyi muling hinatulang makulong ng 4 na taon. Sa atong balita, ulang balitang sports mga ka-angel, judge pinabalik ang bisa at pinayagang makalabas ng quarantine si Djokovic, pero Australian leaders umalma mga ka-angel. Samantala sa ating balitang espesyal, headline sa balitang espesyal mga ka-angel, babae sa Turkey dineklarang pinakamatangkad na babae sa buong mundo sa height na mahigit 7 feet mga ka-angel. Taasa oy, masyadong matangkad mga ka-angel. Sa ating ulang balitang showbiz headline, balitang showbiz mga ka-angel, Rooney Mara gaganap pa bilang Audrey Hepburn sa isang biopic film mga ka-angel. Yan ang mga luhan na mga headlines natin sa araw na ito. At ang kabuuan mga ka-angel, ating matunghayan mamaya sa ating pagbabalik matapos ang ating ilang mga paalala. Stand by! Ang Angel Broadcasting Online Streaming Services kinasingkasing nga magpasalamat ngadto kang Honorable Alan Magsayo, tablo na barangay councilor uban na sa iyang pamilya. Ang Angel Broadcasting Online Streaming Services kinasingkasing nga magpasalamat ngadto kang Honorable Romeo Arbacaro, tablo na barangay Mga councilor mams, uban. narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mami at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel Mami Jim at Angel Mami Lynn, dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts Sticker Design ang tubag niana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. Viva Pete Senior Santo Niño! Happy Fiesta Barangay Tablon! Karong Enero 15 ug 16 ang kapistahan sa pangilin ni Senior Santo Niño matang ikatulong Domingo sa Enero. Viva Pete Senior Santo Niño!
Broadcasting Online Streaming Services na mapapakinggan sa mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa Internet Broadcasting. Angel Broadcasting Online Streaming Services. From the city of golden friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Oras natin mga ka-angel, alas 4:45 na ng hapon. Ito na po mga ka-angel ang ating balita sa hapong ito. At bago muna, magandang hapon kaya Ma'am Hermohinia Balibria dyan sa may Jordan. Sabi niya, mayong hapon sa tanan na mga ka-angel. Watching from Amman, Jordan. Maraming salamat, Ma'am Gina Balibria. Kumusta kay Rica Balibria, ang atong correspondent dyan sa may Amman, Jordan. Si Jim Arayos, sabi niya, mayong hapon, manager. Okay. Si manager may napasingilan, mga ka-angel. Sa ating mga balita ngayon, mga ka-angel, unahin ang ating balitang lokal. Balitang lokal muna tayo mga ka-angel. Standby mga reporters. Solo tayo ngayon mga ka-angel sapagkat wala tayong technician. Sa binulabog ng malakas na pagsabog ang barangay San Mateo sa bayan ng Aliusan, lalawigan ng Cotabato kaninang umaga. Batay sa ulat ng Aliusan Municipal Police Station na dakong alas 8:15 kanina nang biglang sumabog ang isang unit ng Mindanao Star Bus. Kinilala ng Aliusan PNP ang mga biktima na sina Sulaiman Benjamin, 50 taong gulang, kritikal. Samantala si Sulaiman Harun, 24 anyos. Piang Masid, 25 taon na gulang. Sulaiman Yusira, 3 taong gulang. Castillo Rodolfo, 69 gulang. Sulaiman Hara, 5 buwan mga ka-angel. At saka si Alcari Lester Bautista, 17 taong gulang. Batay sa inisyal na investigasyon na sumabog ang naturang bus na may biyaheng Davao Cotabato sa bahagi ng National Highway malapit sa lumang munisipyo. Sinabing nagmula ang pagsabog sa likurang bahagi ng bus kung saan naroon ang mga nasugatan na agad namang dinala sa Cotabato Regional Medical Center. Nakaligtas ang driver at konduktor ng naturang bus na siya namang isinailalim ng investigasyon habang itinuturing namang terroristic act ng polisiya ang insidente mga ka-angel. Sa ating balitang nasyonal, inihayag ng Octa Research Group na nakaranas ngayon ng National Capital Region NCR ng severe outbreak matapos sa tumaas ng 89.42% ng COVID-19 average daily attack rates adar sa rehiyon. Ayon kay Octa Research, Pilo Dr. Guido David, mula Desyembre 28, 2021 hanggang nitong January 3, 2022 ay nasa 12 sa 71 ang adar ng NCR. Maliban nito, humirit din ng 48 puntos ang 7-day positivity kung positivity rate sa rehiyon. Sa kabila nito, sinabi ni David na bumabagal ang trend sa kaso ng COVID-19 sa NCR matapos bumaba ang production number ng 5.22 mula sa dating 565.
Ang healthcare utilization naman ay tumaas ng 57% ngayong linggo. Habang ang intensive care unit ay nasa 52% mula January 4 hanggang 10. Sinabi pa ni David na itinuring na sa very risk o high risk ang NCR, mga ka-angel. Oras natin mga ka-angel, alas 4:51 na ng hapon. Ito sa report pinagi ni Angel Tutong Sambas sa mga ka-angel. Pabilita report pinagi ni Angel Tutong Sambas. Tong? Yes. Go ahead. Mamutan sa kong signal niya at nakakaroon din sa ibabaw sa kahuyan. Oy, hindi na basik bahulog kay ibabaw ka ama ka ibabaw ka huyan? Oo, ibabaw ko sa kahuyan dahil nakita natin yung sarong mga ikong. Oy. Bakit ikong ay jailro? Mo ba? Sige, padayon. Okay, sa report ka itong nakuha kalipisitan kanil sa subinti ka kanina nga nakaibol daw sa kasagyaran. Then, kaya kinanga hitabo ang pagkahulog sa nasampit na purok sari sa baliwagan dahil nga siya bisanin surin tayo kadali ng mga banda nga pinipikapin kulang. Then, kutiyag na siyam ang patay nito. Kaso sa bakisok, sa mga nasampit na sakinan at pakinig ka sakyanan isuso ay na hindi ka mutya sa atong masayran na mga ligoon pa sila diyan sa mga ligoon sila diyan sa kanding tuwag na balingasan areas kaya matod pa doon natin sila di sumo nga kasulugan sa ilaw sa mga kabaranggayan ay gani atong nasayran sa wala pa ang insidente di ka mutya sa kalimwin sa ating nasayran tayo pa-report ni Kadyo. O yung doon na yung siya ang kalimwin ni Angel Ross. Sa mahawang nasampit sa doon nakapsa ng country ang siyang nanakaw sa mahawang Roswell. Dahil sa ating nasayran na buto ang bek noon ang napagtayabo ni o dito na nakuyod ang nasampit kung nakawang kining nasampit na sakyanan o buto ang mga pasayro tuwa sa sulod at kailangan na dala nila kay ikamot yan na magmaligo na dikini sila ang nasampit na mga pasayro dili naman kay usara kay kundi utak ko sila na kumbay o piling mo nasampit na sakyanan mo ang inadisgrasya at pag nakuha ang mga kasawa sa bawal na nadisgrasya na siyang kamo na sila si Elizabeth Macabalde o ginagawa na sa si Edalberto Aldio o si Joseph Galanta o Susan Galanta. Kani sila managpiayon ko Angel Ross. Asa man lagi kantong? Kaning sakinan asa gikan? Gikan kani sila sa Hapon Paris kung Padilla Paris Oriental. Gikan kani sila kaya atong nasara pulos sa mga kampis sa barangay. Ang kasagaraan na tayo nito. Sa ilang pagpanatay hapit magkakagato siguro na sila o doon na sila gigamit ng mga sakyanan kung pwede sila upat apan na diskrasya ang tawag din ng sampet na isuso kadaghan ba di ay? Yes ila magandang mo sa wala pa upat ato ang tapaskuhan kaya doon ka na diskabisi ila lang diskidyon pa rin ng mga bulana sa pizza usap sa bulan sa Unero. So ilang sabot na kanikaroon sila mga ligaunta
Usbo na to, ang mga pangalan sa namatay. Si Ninyo, kining usa ka pero, o kung mo sa si Alan Cadinat, o Cristina Cadunas, diyan yung japo gani, o si Estela Maraon, o si Lolita Sinador. Siya, ikabok sila, imbis ka naman, pero pa gano'n ang mga naka-engage karon ang upat sa bila karon sa hospital din sa hospital Balingatan o ang uban sa dinalamin ni ang ditawag naman na tayo. Adagkan din mga sama didala sa ang uban sa hospital sa Middle Mindanao Medical Center para mga tao. Usap na sa ira kanudyak sa master pausap. Mga kining nasampit niya na Lalig sa kasalan kay kurbatahon may gina ang nasampit nga adgalan o wala damhan. Ito entire kini nakaibol sa sampit nga barangay sa Purok sa Paliwagan sa Disabilis Oriental. Ang nabatab ni indikahan itadayon sa sadya ko na sa pagtambay na ini. Ay sa kairan ang tag-iya sa pasakyanan sa tayo sa mga ini dito sa proset. Ang mga pagkaya sa mga sakyanan na si Nora at sige. Ang driver sa may lang sa pangalan na si John Relo Tagmak. Uno ang si Olito o kasampangan usap na niyo kanisila sa apo ay ipakideo pakadringan ni Canis Oriental. Ini sila mga trabahante ang uban na di kasagara Angel Ross ganit ay si Joseph Galang ang iwan mo sab aduna pay pastor gihapon kauban gihapon ang nasakit na ay hindi ka Puros kinibat siya na sampok na barangay Yes, kahoy pagirya ni Canis Oriental. O kapag ito nasakit na mga balita sa kanila, mga banta nga hindi kulang. Kumusta daw ang Tong? Kumusta daw ang kahimtang sa driver o niya katong mga nakita mo na to sa social media kay doon naman ipadala dire si Angel G. Marayos nga video, nakita na to mga kabataan man to ang nagipang arsa in town. Kumusta katong driver, kumusta ang kahimtang Tong? Yes, Angel Ross. Ang driver din bali ang Angel Ross. Samtang ang usad sa Miyagas Nora, dito man sa Princess, wala man siya apel sa pagkapatlobe kay dito man lang mga kuwan dito nagabuhagay dali ang nasampit ng mga dala nila aduna kay election tayo dito apel dito uban o banta mga tanot kay dilo pastilan ano ilang targa dito trail town kay uban sa Pakaybol kay ato na sa ni ka doon 100 sila kay grupo ay upat ka mga sagnadan ang gigamit ugoy atong panahon na ang complete na ilang panaligaw pa dito sa nasapit na area dito sa yung Baligasan area mo ilang untangan sila dito sila mga naligaw atong kumasa. Sige, final report, Angel Tong. Yes, doon ako tayo report usab na ako sa kasupot sa Sayran, doon ay kolektor sa motor Angel Ross. Naman. Pag sinumbagay kini ang customer o ang kolektor Angel Ross. Kisay ngalan? Ato lang tagpo sa ngalan kini ang usakan Jacoy. Jacoy ang tag na yan ang apelido ani si Diaz Samiro. Politaw kini presidente kani sa lapas sa Ciudad Santiago. O wala sa gibutan ang pangalan sa mga kolektor sa pangangahit na LTOI Water Company. Usa ka ni ka empleyado namigil kini sa mga nasampit na Jacoy. Kaya doon naman kini bulan nakakagunom nato sa kompanya. Apan gumikan siguro ipunan nila kainit kini nakailgo kini sila Angel Ross. Wala nang taba sa pipila kami ni Ross. Sumbagay pero giuna kini kung sumbag ang direktor nagto sa mga at customer.
go katupag butyan ang dugan ini. Kung bubalos ini, dito na lang sa tao sa mga concerned citizen, dibulag kini, ano sampit ni kolektor o ingon mo raw sa customer. O dito, nagpakala na lang kini ang namaong customer. Kaya mabot pa, ubak ang dagway, isupa nini, kaya may mahal, musik pa ang tugman kolektor. Iyan na nagpakala sa buwatan sa kapulisan sa Quezon, aron usab, na iya kuno ipaharap usab dito sa Esmanang. Ang siya na pagkakasab lang ang pagkakasab certificate aron sa ang nasampit ng mga panita ko. Kung i-repair sa panita ko ng galupin o sa lugar ko sa disposition. Mga pa itong nakuha, ito, pag-imbikita ko sa kapatak ng highway. Pag-imbikita mo sa collector versus customer. Kasi numero 3, tutong sa bus, napipot, live, Angel Broadcast News Online. Salamat Angel Totong Sambas sa imuhang report diyan sa iyong kinalalagyan mga ka-Angel. May kalabutan to mga kaigsunan sa usa ka elf nga nawadan og prino pastilan in town. Siyam ang nawadan sab sa kinabuhi og daghan mga ka-Angel ang nang samaran pastilan in town sa ilahang bakasyon. Maganda mga kaigsunan nga kung kita mo lakaw, mag happy ta. Di gud ta malimot mga ka-Angel nga mangayo og proteksyon diya sa atong labaw mga kagahom kay di na tumatag na ang panahon nga sus Ginoo. Muna nga kung kamo diha nga doon naman gali mga plano nga mag-happy ayaw ninyo isulod sa inyong kasing-kasing grabe ka-happy mga ka-Angel. Ibutang ninyo sa inyong na kanunay na hatagan kamo og proteksyon sa inyong paglakaw. So, matun di Jima Rayos doon na siya silingan di ako doon nga si Glario. Iya ko ang silingan ipa-shout out niya. Sabay ngalan ani. Di ko man makita diri Jima. Di ko makita diri Jim sa ato ang cellphone. Sige lang. Mga kaigsunan. Atong oras alas 4 kung alas 5:02 na mga ka-Angel diri sa ato ang pagpanaguban sa Angel News Patrol Afternoon Edition. Sa atong balitang internasyonal mga ka-Angel, hinatulang makulong ng karagdagang 4 na taon ang pinatalsik na lider ng Myanmar na si Aung San Suu Kyi. Ang kaso ay ukol sa illegal na posisyon at ang pag-import ng walkie-talkies, ganun din ang paglabag sa panuntunang ipinatupad ng COVID-19. Unang nahatulan na si Suu Kyi noong Desyembre at na pagbigyan na mabawasan ang hatol ng 2 taon. Mula pa kasi sa noong Pebrero 2021 ay nakakulong na siya ng agawin ng militar ang kontrol ng gobyerno sa Myanmar. Maraming bansa ring nagkondena sa pagdinig ng kaso sa nasabing hindi pa patas na pagdinig mga ka-Angel. Sa ating balitang sports sa mga ka-Angel, inutusan ng korte ng Australian government na ibalik na ang kinakansilang bisa ng world number 1 na si Novak Djokovic. Inatasan din ni Circuit Court Judge Anthony Kelly ang government na payagang makalabas sa isang hotel sa Melbourne si Djokovic upang maghanda sa kanyang pagdepensa sa korona kaugnay sa nalalapit na Australian Open. Ayon pa sa judge, dapat ding umanong bayaran si Djokovic ng damage at ibalik ang kinukumpiskang passport at mga kagamitan. Ang naturang desisyon ng korte ay inaalam kung inaalmahan ng ilang leader sa Australia at nagdulot pa
ng mga protesta. Kung malaala, umabot na sa korte ang iskandalo kay Newback dahil sa hindi ito bakunado at noong Desyembre ay kagagaling lamang nito na dumanas ng COVID-19. Gayunman iginiit ng isang government lawyer ang kanilang immigration chief daw ay may jurisdiction pa rin at huling desisyon para kansilahin ang visa ni Djokovic. Kapag nangyari ay posible pa rin ma-deport si Djokovic at tuluyang hindi na makalaro simula sa January 17. Samantala habang sinasagawa naman ng virtual hearing, sinabi ng Hack and Court link sa online at biglang lumabas ang malaswa o pornographic broadcast na siyang ikinagulat ng maraming sumusubaybay mga ka-angel. Oras natin mga ka-angel, alas 5:06 na ng hapon. Sa karagdagang mga balita mga ka-angel, dito po tayo sa balitang espesyal. Binigyan ng tulong World Tallest Woman ng Guinness World of Records ang 24 na anyos na dalagang mula sa Turkey na si Rumisia Gilgi dahil sa kanyang tangkad na 7 talampakan at 7 pulgada mga ka-angel. Hindi na bago kay Gilgi ang pagiging record holder dahil noong 2014 siya ay may hawak na titulong World Tallest Female Teenager. Ang pagiging matangkad niya ay sanhi ng kanyang kakaibang health condition. Ang tawag ng rare condition na ito ay Weber syndrome kung saan ang sintomas ay accelerated growth at skeletal maturation. Dahil dito kailangan may gamit siyang walker upang magpatangkad at kapag mahabang lalakaran ay kinakailangan na niyang mag-wheelchair mga ka-angel. Ayon sa kanyang mga pagiging record holder sa Guinness ay mainam na platform para makapagbigay ng awareness sa ibang tao tungkol sa kanyang medical condition. Nais rin niyang ipagbatid sa mga tao na ang pagiging kakaiba ay hindi dapat isipin bilang hadlang at dapat tanggapin ito para makita makita sa mga sarili natin ang totoo nating potensyal mga kaeksunan mga ka-angel. Mayong nga po kang Rinald Galario, nakalantaw diri ka nato pero hindi ko makita talaga mga ka-angel dito sa kanyang cellphone. Pero sa ito pang mga balita mga kaigsunan, sa karagdagang mga balita sa oras na ito, sa ating kabalitang showbiz mga ka-angel, nakatakdang pelikula ang buhay ng Hollywood legend at fashion icon na si Audrey Hepburn. Gagampanan ito ng 2-time Oscar nominee na si Rooney Mara na lumabas sa mga pelikulang The Girl with the Dragon Tattoo o Nightmare Alley, Mary Magdalene at Here. Si Hepburn ay isang British actress na sumikat noong 1950 at 1960 kung saan bumida ito sa ilang classic films gaya ng Breakfast at Tiffany's, My Fair Lady at Roman Holiday. Sa ngayon ay wala pang anunsyo kung kailan ipalalabas ang nasabing pelikula mga ka-angel. Antayin na lang natin, aabangan kung kailan ito
ilalabas ang nasabing pelikula. Ano mga ka-angel, yan na po ang kabuuan natin mga balita ngayong araw ng Miyerkules, January 12 na mga ka-angel, 2022. Singalan sa ako mga kaubandere, singalan sa mga news writer Angel Sin Sulugan mga ka-angel. Singalan sa among mga reporters. Mga kasama namin mga kaigsunan. Ako si Angel Laros sa Kiatson Dinya, ang inyong tagapagbalita sa ngalan ni Angel Ryan Saricol Molo. Balikan natin na dito tayo mga kayo sa report ni Angel numero 5 Efren sa Lucia. Pabinata sa report ni Efren sa Lucia mga ka-angel. Ikan dia sayahang nahimutangan. Angel Efren, pasok! Efren? Efren? Okay, hindi naka-emik si Efren mga ka-angel. Baka... walang audio si Efren. Sige. Standby lang Efren sa Lucia. Diya sa imuhang nahimutangan. Maraming gapon diya sa may barangay Lapasan sa atong mga kaigsunan diya. Sa atong mga kababayan din diyan sa may barangay Lapasan. Og mga kamerkaduhan karon mayong hapon, mayong pagpanikay-sikaya siyempre. Kanunay kita nang ginawat mga kaigsunan mga ka-angel nga hatagan kita og kabaskog kapiskay sa panglawas sa nining mga orasa, nining higayon na mga ka-angel kay niyaman kita gyapon sa ato ang pakabuhi nining kalibutan ng mga ka-angel. So atong balikan ang atong mga viewers, sila si Ma'am Hermohina Balebria. Mayong hapon sa tanan mga ka-angel watching from Amman, Jordan. Jima Rayos, mayong hapon manager, mayong hapon Angel Ross. Okay, salamat kayo sa inyong paggalantaw diri kanato sa Angel News Patrol afternoon edition sanggalan ni Angel Ryan Saricol Molo mga ka-angel. So kato sang mga kaigsunan diya sa may may barangay Kalanan atong gikumusta si Warlo Daplin og si Aljon ingon man si Ricky mga kaigsunan diya sa may barangay Kalanan. So bago lang sila nagpiesta niyadtong adlong Domingo mga ka-angel. So nagpiesta sila diya. Niya direpod sa tablon na karongas Domingo mga ka-angel. Sabado Domingo mausab ang sulog silang kapistahan diri pero way mga kalihukan. Walay mga activities mga kaigsunan mga ka-angel kay bawal. Pinagbawalan ang mga mga residente na gawa ng himo og mga activities mga ka-angel aron nga sa logo ng piyesta. So kanya magita sa level 2. So mag-ampo lang kita mga kaigsunan nga di ta maabot sa level 3. Kay lisod nigay kay mga kaigsunan mga ka-angel ang ato ang presidente nitong milabay nga gabi gusto niya nga mag granular lockdown pero ang ingon niya nga lisod kay ta mag granular lockdown kay daghan nagay kay mga kaigsunan mga ka-angel ang wa pa makarecover sa ilahang mga
ilahang nga mga negosyo, ang ilahang nga mga hanap buhay, ang ilahang mga pagkakitaan mga ka-angel in town. Nga wa pagyod sila nakapurma mga kaigsunan na unya mag-lockdown na pod, mag-granular lockdown kay mo lagi na naa po ya Omicron virus mga ka-angel. Unya karon ang kining para sa timol mga ka-angel, nagkulang na ang supply. Pastilan in town mga kaigsunan mga ka-angel. Nga naman gikanin nga nagkulang naman ng supply ang paracetamol. Kanyanto, daghan magigay mga ka-angel supply o mga tambal. Sa tindod na nilang galing ang mga tambal diya kanyanto sa may Department of Health sa Kauluhan. Sos nangalata nangunsa na diya gipanggabok ng ilahang mga medisina diya mga kaigsunan, mga sobrang nga mga medisina wa na mapusli gumikan kay nag-expire na. Unya karon ilahang kontrolahon usab ang kining common simple nga mga tambal sa hilanat mga kaigsunan. Amo ni dako kay katingala sab nato kay simpleng tambal sa hilanat sa ubo, sipon, mao'y maunang kulang ang supply. Diba? Muna lisod kay mga kaigsunan, mga ka-angel nga mga panghitabo. So dapat kini ay ngusgan ni sa ato ang gobyerno kay sa tinud-anay nga mga mag-short man, mag-shortens man sa kining mga paracetamol nga mga common kaayo ang naaman daghan mga kay supplier mga kaigsunan. Muna diya karon dakong katingala sa sambayan ng Pilipino kung ano nga ingon niini mga ka-angel. So sahay manggod ang katauhan di na ginamutuo aning mga pasubali sa mga diya sa Department of Health. Kaya gani kung makita nato sa social media mga ka-angel nga naa karon na diya nagapahigayon og marcha paingon dito sa Department of Health sa Kauluhan kay hunungon ang kining martial law sa pagbabakuna mga ka-angel. Luguson gyud ang mga katauhan nga magbakuna. Mababakunahan niya karon kay nana sa Omicron mag-quarantine na sab. Bisan katong mga kompleto na og mga quarantine o kompleto na og mga vaccine, vaccinated na tanan, mag-quarantine na isab, pastilan, bagyo pura ba o gawa na pulos ni mga ka-angel. Kining ato ang pagbakuna karon. Paningkamot ang gobyerno niya, sila, di sila paningkamot ug unsay mahatag nila sa katong mga baksinado nga mga proteksyon. Diba? O dapat kung bakunado na, unsa pa malugay kani ang ihikaw sa gobyerno nga ila man nga mga ilahang man nga encourage ang ato mga kaigsunan nga katong nga di magpabaksin nagpabakuna tungod kay aron makalikay sa mga pagtakod na sa virus. Pero naingon ani karon nga napoy virus mga ka-angel niya bakunado na, why pulos? So, why pulos mga kaigsunan ang ato ang bakuna nga ato ang antusan sa pagpila diha pila ka oras, pila ka adlaw mga kaigsunan aron lang makasunod kita sa protocol kay ang ilahang pasalig nga mahilikay kita aron nga malibre kita, dili kita mapiktuhan, dili kita mataptan og virus diha sa ato paglakaw-lakaw. Pero naunsa man mi karon mga ka-angel nga naa naman sa mga bag-o nga mga protocol nga bisan og bakunado ka, bisan og kining naa kay booster, sige, i-quarantine ka. Wag gabi pulos mga kaigsunan. Naambot og unsaon na lang nato ni kita nga mga Pilipinhon, unsaon na lang nato ni nga morman ang ato ang kagamhanan nga wa nagi kahimo. Wa nagi di na pwedeng musagang sa ato
Nagganing kamot nga mabukunahan ang tanan kay aron nga mahilikay, aron nga mahimo nga gawas nun. O, ang mga bakunado, mga kompleto nagbakuna na muagi gyapon og kining pag quarantine na unya kung asa ka man mo paingon mga ka-angel. Pareho ana nga nasa gawas sa nasod. Sila dito dili sila makagawas kung walay kompletong bakuna. Sunod sila sa mga protocol dito mga ka-angel. Pagabot dire, quarantine. No. Pastilan, wa na. Imbis kay malipay ang usa ka OFW na makauli, magsubo mga kaigsunan kay bawas man ang ilahang adlaw sa ilahang pag-ari dire sa atuang nasod. So, dapat yun unta ang gobyerno kung kompleto og bakuna, dapat di na sila mo undergo pa og unsa pa mga kini nga mga pahigayon og kining kulong mga kaigsunan. Ikulong ka sa usa ka kwarto, bawasan ang imuhang oras, imong adlaw nga imbis kay imo nang matagbo ang imong pamilya na i-quarantine ka naman pila ka adlaw. Dapat kung bakunado na, exempted. Dapat exempted na ka na. Okay, mo man ka ng inyong gipa gawas diha nga mga panuntunan nga kung bakunado ta na mahilikay na kita. So, pero dili 50%, dili 100% lugar. Nga kining dili ta maapektuhan. So, ingon na mga ka-angel, mura man og wa na inahimo ang ato ang gobyerno nga mahimo kitang gawas nun, human kita pugos nga magpabakuna. So, dapat kay gi-required nga pagbakuna katong dili gusto nagpabakuna aron nga mahimong gawas nun. Pero mo mangyapon mga ka-angel, mura magwa gyapon pulos. Anyway, ang ato ang gobyerno kay mo man lagi na ilahang nga trabaho, magpapatupad sa mga balaod na ang sambayanan Pilipino ay mahimo. Tay mahimo mga ka-angel kundi mo sunod. Mo sunod ta bisan pa man og mosugot sa dili sunda ang balaod. Pero grabe mga kaigsunan. Kung ingon ini nga mga kahimtang, mura man gyud og gawa na pulos dan unsa pa may pulos sa bakuna mga ka-angel nga i-quarantine kita. Di ba? Pero mga ka-angel, wa naman koy oras. Sa ngalan ni Ryan Serigol Bolong nga mong regular anchor sa News Patrol Afternoon Edition. Ako si Angel Ross Kiatsundinya. Sa ngalan sa mong news writer Angel Sensulugan. O sa mo mga kauban ng mga patrollers diya sa gawas sa Sibihan. Salamat sa mo ang mga viewers nga na karon sa ato ang screen na makita mga kaigsunan. Salamat kayo sa inyong pag-silip ang kanamo dire sa ato ang broadcast karong gahapon. Daghang kay salamat. Akong Osbon og mayong hapon, mayong gabi, mayong udto sa gawas sa nasod og diri sa Cagayan de Oro. Nindot ang among panahon na medyo aksyon na og ngit-ngit sa mga ka-angel. Gumikan kaya salop naman sa ang haring adlaw. Salamat kayo mga kaigsunan. Bye-bye. Dalay ko ng Diyos pag ayo-ayo. Señor Santo Niño. Happy Fiesta Barangay Tablon. Karong Enero 15 ug 16 ang kapistahan sa pangilin ni Señor Santo Niño matang ikatulong Domingo sa Enero. Viva Señor Santo Niño.
Ang Angel Broadcasting Online Streaming Services kinasing-kasing nga magpasalamat ngadto kang Honorable Alan Magsayo, tablo na Barangay Councilor uban na sa iyang pamilya. Ang Angel Broadcasting Online Streaming Services kinasing-kasing nga magpasalamat ngadto kang Honorable Romeo Arbacaro, tablo na Barangay Councilor uban na sa iyang pamilya. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts Sticker Design ang tubag anyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel Mommy Jim at Angel Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami.